MT Novel Story. Kabanata 12:16. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Nakita ni Lu Chen na tapos na ang bangka, kaya hindi na niya inisip, tumalon siya sa hukay na ito, kaya pumunta siya sa Tianhuang Academy. Anyway, sinabi na ni Zuo Zhu na ang Tianhuang Academy ay napakalaya, na napakahalaga kay Lu Chen. At ang mga mapagkukunan ay isa ring mahalagang pagsasaalang-alang, kailangang magtanong ni Lu Chen. Sinabi ni Tao Jin na ang Tianhuang Academy ay isang maliit na kapangyarihan, at hindi iniisip ni Lu Chen na alisin ang ganoong kaliit na kapangyarihan, ngunit gaano man kaliit ang kapangyarihan, dapat ay mayroon itong ilang mga mapagkukunan, tama ba? Kung hindi, kung inalis niya ang libu-libong mga disipulo ni Zuan Chen Daozang, at hindi makukuha ni Zuan Chen Daozang ang kaukulang mga mapagkukunan, hindi ba makararanas ng malaking kawalan si Zuan Chen Daozang? Ang Zuan Chen Daoist sect ay ang sekta ng Master, babalik-balikan niya, pero hindi niya dapat hayaang magdusa ang Master, tama. Sa makatuwid, kahit na makipagtawaran ka, kailangan mong tulungan si Zuan Chen Daozang na makuha ang kaukulang mga mapagkukunan. Ang aking Tianhuang Academy ay may pinakamalaking mapagkukunan, at iyon ang malawak at walang hangganang mga libro. Talagang ganito ang tugon ni Zuo Zhu, may mga libro man sa moral, mga librong pang-edukasyon, mga aklat sa heograpiya, mga aklat sa astronomiya, mga aklat ng pag-ibig, at iba pa, napakaraming mga libro, hindi mo mababasa ang lahat sa loob ng 100,000 taon. Anong mga mapagkukunan ang ibinigay ng Huang Academy kay Zuan Chen Daozang noong araw na iyon, hindi ba ito ay isang malaking tumpok ng mga libro? Panipi, naging malungkot ang mukha ni Lu Chen. Kung iyon ang kaso, iaanunsyo niya ang kanyang pag-alis sa Tianhuang Academy on the spot kung ano ang nangyari kay Zuo Shai. Hindi totoo iyan. Ang mga libro sa Tianhuang Academy ay lubhang mahalaga at hindi maaaring i-leak. Tila nakita ni Zuo Zhu ang mga iniisip ni Lu Chen, at sinabing, huwag kang mag-alala, tinatanggap ka ng aking akademya, at natural na magkakaroon ng kaukulang mga mapagkukunan na ibabalik kay Zuan Chen Daozang. Gusto kong malaman ang partikular na sitwasyon ng mga mapagkukunan. Naramdaman ni Lu Chen na medyo hindi mapagkakatiwalaan si Zuo Zhu, kaya direktang nagtanong siya. Natural, may mga espiritual na bato, mayroon ding mga gamot na gamot, at mayroong lahat ng uri ng mga henyo at kayamanan, at iba pa. Nag-iisip at nagsasalita si Zuo Zhu, ngunit hindi niya masabi kung ano ang mga partikular na mapagkukunan. Ang nakapaligid na bilog ay puno ng mga kagalang-galang mula sa Zhongzhou, lahat sila ay namumungay ang kanilang mga mata, at ang ekspresyon ng lahat ay nanunuya kay Zuo Zhu sa pagsasalita ng walang kaparerekan. Ang Tianhuang Academy ay walang mga mapagkukunan upang ibalik, kaya't huwag tanggapin ang mga tao ng basta-basta. Mabuti kung manloko ng iba. Niloloko din ito ang kanilang sekta. Ito ay isang insulto sa reputasyon ng ating Central Continent. Sa itaas ng langit, sa gitna ng mga ulap, sa wakas ay hindi na nakayanan ng isang santo. Hindi, ang aking Tianhuang Academy ay dapat mayroong kaukulang mga mapagkukunan upang ibalik. Si Zuo Zhu ay nanumpa kaagad, at pagkatapos ay bumaling kay Tao Jin, anong mga mapagkukunan ang kailangan ng iyong Zuan Chen Daoist sect, sabihin sa akin isa-isa, at ang master ng paaralang ito ang magsosolve para sa iyo. Mapait na tiningnan ni Tao Jin si Zuo Zhu, at natigilan sandali, hindi makapagbitaw ng salita. Nang kunin ng ibang puwersa ang mga tao, tuwirang winawagayway nila ang kanilang mga kamay at naglaan ng malaking halaga ng mga mapagkukunan, kabilang ang mga table tasks, spirit stone, genius treasures, at iba pa, kaya hindi na nila kailangan pang magtanong. Ang Zuo Zhu na. Ito ay mahusay, ngunit kailangan pa rin niyang tanungin ang mga tao kung anong mga mapagkukunan ang gusto nila bago makuha ang mga ito. Kawawa talaga itong Tianhuang Academy. Beast Pill. Nakita ni Lu Chen na hindi alam ni Tao Jin kung paano tutugon, kaya sumagot siya para kay Tao Jin, at sinabing, 100,000 10 franc Beast Pill at 10,000 Beast Pill ng pang-11 rango. Sobra, sobra. Nag-iba ang kutis ni Zuo Zhu, at ang kanyang mapagpanggap na kilos ay agad na naging isang scumbag. Nakipag-bargain pa siya para sa presyo, o pinutol niya ito gamit ang isang kutsilyo, hindi hihigit sa 1,000 10th level beast pills, 111th level beast pills. 10,000 10 franc beast pill, 1,011 franc beast pill, kung ang bilang ay mas mababa dito, mas mabuting manatili ako sa Zuan Chen Dao sect.
Ibinigay ni Lu Chen ang kanyang whole card. Ito, nag-alinlangan si Zuozo, sapat na ang 10,000 tier 10 beast pills, ngunit tiyak na magiging mahirap ang 1,000 tier 10 beast pills. Isang 10,000 10th order beast pill lamang, at 1,000 pang-11 order na beast pills ay hindi marami, ngunit hindi ito mailalabas ng Tianhuang Academy. Sa mga ulap may biglang nanunuya, at kumanta pa laban kay Zuozo, bakit hindi ka, Lu Chen, pumunta sa aking sekta sa Yanluo, at bibigyan kita ng doubling beast pills. Yanlo Jiao, huwag masyadong mangbuli ng mga tao. Hindi napigilan ni Zuozo na medyo minas nang makita ang cross ng isang tao, at agad na nangako kay Lu Chen, pumayag na ang master ng ospital, at sa loob ng 10 araw, ang beast pill na gusto mo ay ipapadala sa Zuanchen Daoist sect. Salamat, Master Zuo. Ngumiti si Lu Chen, ngunit nagpasalamat pa rin sa kanya. Maaari ka ring bigyan ng pinuno ng paaralan ng ilang oras para harapin ang mga gawain ng Eastern Wilderness, ngunit kailangan mong mag-ulat sa Tianhuang Academy sa loob ng kalahating taon. Pagkatapos magsalita ni Zuozo, kinindatan niya ang matandang kagalang-galang, at pagkatapos ay tumalon silang dalawa sa ere at nawala sa isang iglap. Oh, munting ninuno, kahit na hindi ka pumunta sa Central Continent, huwag mong piliin ang Tianhuang Academy. Pagkaalis ni Zuozo, si Tao Jin ay naglagay ng mapait na mukha, medyo napahiya, tingnan mo, sino ang mga tao mula sa ibang puwersa, mga santo higit sa lahat, at nagtatrabaho sila sa isang grupo ng mga kagalang-galang. Ngunit kung sino ang dumating sa Tianhuang Academy, isang master at isang kagalang-galang, 2 tao lang, ito ay talagang sira. Panipi, hindi bale, maaari namang ituring na mayroon akong nakatakdang relasyon sa Tianhuang Academy. Sabi ni Lu Chen. Ano ang kapalaran? Nakatadhana kang makasama ang palasyo ng Kang. Sayang at hindi ka mahalaga. Bumantong hininga si Tao Jin, napupuot sa bakal dahil sa pagiging mahina, at sinabing, ang Tianhuang Academy ay sikat at mahirap sa Central Continent. Hindi mahalaga kung ano ang gusto mo. Bawat paligsahan sa pagpili ay ang pinakaaktibo sa pagtanggap ng mga tao. Ngunit ang olive branch ng Tianhuang walang tao ang academy. Dare to accept it, ilang taon na silang walang natatanggap, pero hindi ko akalain na natural na mahuhulog ka sa bitag, hidden gem pala talaga. Sa totoo lang, hindi ko gusto ang Tianhuang Academy, ngunit mayroon akong premonition na ang Tianhuang Academy na ito ang lugar na gusto kong puntahan. Sabi ni Lu Chen, hilahin mo ito pababa, hindi makakain ang premonition, ibinigay ang resources, sa may kaliwang courtyard master is shabby enough. Galit na sabi ni Tao Jin, ikaw din, bakit beast pill lang? Bakit hindi ka gumamit ng mga henyo, kayamanan sa lupa, martial arts at kasanayan sa pakikipaglaban? Kung magdadagdag ka ng isa pang batch ng mga table tasks, malamang. Nasasang-ayon ang kaliwang courtyard master. Panipi, Sovereign Master, hindi ba napakahirap ng Tianhuang Academy, gaano karaming mga henyo at kayamanan ang magkakaroon? Panipi, ito, malamang na hindi magiging marami. Paraan ng paglilinang at mga kasanayan sa pakikipaglaban, ang Tianhuang Academy ba ay nagbibigay ng antas ng langit wands? Hindi, ang mga makalangit na kasanayan at kasanayan sa pakikipaglaban ay hindi pinapayagang dumaloy palabas ng Central Continent. Panipi, Pillage, anong uri ng gamot ang maibibigay ng Tianhuang Academy? 5 Pattern Venerable Pill, Sanwen Saint Pill, dapat mayroong ilang. 5 Pattern Venerable Pill, 3 Pattern Saint Pill, itong mga mababang kalidad na tableta, may gustong gawin ang ating Zuanchen Dao sect. Ngumiti si Lu Chen, at muling sinabi, gusto ko lang ng beast pill, kaya mas mabuti, upang gawin ito sa aking sarili. Ang mga tabletang pinipino ko ay lahat ng 9 na pattern na mga table tasks, na maraming beses na mas malakas kaysa sa mga 3 pattern na tabletang iyon. Panipi, kung gayon, gaano karaming oras ang kailangan mong sayangin? Sabi ni Tao Jin, nag-aalala na baka wala ng oras si Lu Chen para magsanay. Hanggat may sapat na beast pills, hindi ako mag-aaksaya ng maraming oras. Lu Chen sabi, ganito lang ang Tianhuang Academy. Kung gusto ko ng beast pill, ayos lang. Kung gusto ko ng iba pang mga bagay, maaaring hindi nila makuha ang mga ito. Panipi, ang aking Kingming Palace ay handang gumawa ng exception para aminin si Xiao Wan. Ang aking Spirit Beast Palace ay handang labagin ang mga patakaran at kunin ang maliwanag na buwan.
Kabanata 12:17. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Sa itaas ng langit, sa gitna ng mga ulap, dalawang boses ang biglang lumabas, ang isa ay isang maselang boses ng babae, at ang isa ay isang marilag na boses ng lalaki. Sorry, ay. Tatanggi na sana sina Mangyo at Warner, ngunit nagambala sila ni Lan Xiang at ng Master ng Beast Control Sec, kailangan nating mag-isip sandali bago sumagot. Lu Chen, ang palasyo ng Qingming ay isang espesyal na puwersa sa Central Continent. Ang katayuan nito ay hindi mas mababa kaysa sa mansion ni Prince Kang. Namana nito ang Qingming Grand Return Art. Ang Qingming Palace ay palaging tumatanggap lamang ng mga tao mula sa Central Continent, hindi mga tao mula sa apat malalaking rehiyon. Sa pagkakataong ito, may isang tao sa Qingming Palace ang pumabor kay Xiao. 1. Bihira ang pagkakataon, huwag palampasin. Alam ni Lan Xiang na determinado si Warner na sumama kay Lu Chen, at walang silbi na makipag-usap kay Warner, kaya direktang nakipag-usap siya sa Master. Ang aking Shenmo Palace ay talagang nagmula sa Qingming Palace. Kung ikukumpara sa pamamaraan ng pagbabalik, ito ay isang mundo lamang ang layo. Kapag ang iyong kaharian ay umabot sa isang tiyak na antas, ang banal na kahoy na sagradong sining ay hindi na makakasabay sa ritmo, at ang epekto ng medikal na paggamot sa larangan ay magiging mas maliit, at sa huli ay hindi ito magiging kasing ganda ng isang mataas, may kalidad na healing pill. Kung gusto mong tulungan ka ni Warner sa hinaharap, dapat mong hayaan si Warner na pumunta sa Qingming Palace para magsanay ng Qingming Great Repayment Pill, para mapahusay ni Warner ang kanyang cultivation sa pagpapagaling at pagliligtas ng mga buhay. Kapag natutunan ni Warner ang Qingming Great Return Technique, maaari siyang bumalik at turuan ng libong manggagamot ng iyong legion. Kung hindi, ang mga healer ng iyong legion ay hindi mapapabuti ang kanilang paglilinang at sa huli ay magiging mga ordinaryong mandirigma. Nang marinig ang mga salita ni Lan Xiang, sumimangot si Lu Chen. Ayaw niyang umalis muli si Warner sa kanyang tabi, ngunit gumanti si Qingming. Gaano kalaki ang pagkakaiba ng Holy Tree Sacred Art at ang Great Return of the Qingming Art? Tanong ni Lu Chen. Ang Sacred Wood Sacred Art lamang ang pinakamataas na grado ng ground level. Tulala itong lumalala para sa kagalang-galang at mas mataas, at wala itong epekto sa tunay na hari. Sinabi ni Lan Xiang, ang Qingming Great Return Technique ay ang pinakamataas na grado sa kalangitan, at ikaw mismo ang makakatikim nito. Sa madaling salita, kailangang pumunta si Warner sa Qingming Palace. Si Warner ay mayroong Spirit Tree Martial Vein at Mushu Body. Ang Qingming Palace ay ang kanyang huling pagbabalik. Kung hindi, ang kanyang mahusay na talento ay masasayang. Nang makita ang pag-aatubili ni Lu Chen, ngumiti si Lan Xiang at sinabing, ang palasyo ng Qingming ay kapareho ng palasyo ng Shenmo. Babae lang at walang lalaki. Warner, maaari mong malaman ito. May 1,000 kapatid na babae sa Legion, lahat sila ay may mataas na kwalipikadong manggagamot, ngunit hindi sila superior sa martial arts. Kung wala silang Qingming Great Return Technique, hindi sila makakasabay sa ritmo ng Fnatic Legion sa hinaharap na hindi lamang sasayangin sa kanila. Ang kanilang kakayahan ay sayang din sa pagsusumikap ng Young Master sa kanila. Medyo nalungkot si Warner, at sinabing, handang pumunta si Warner sa Qingming Palace, alamin ang Qingming Great Return Technique, at bumalik para turuan ang 1,000 kapatid na babae. Palace Master Lan, mahigpit ba ang mga patakaran ng Qingming Palace? Tanong ulit ni Lu Chen. Napakahigpit. Maraming guwandong sa palasyo ng Shenmo, at ang mga disipulo ng palasyo ay hindi pinapayagang pumasok at umalis ng basta-basta. Sinabi ni Lan Xiang, syempre, depende ito sa tao. Kung si Xiaowan ay kumilos ng maayos at nanalo sa pabor ng mataas na antas ng Qingming Palace, maaari pa rin siyang magkaroon ng kaunting kalayaan. Warner, kumilos ka ng mabuti at ipaglaban ang karapatang makapasok at umalis sa Qingming Palace kung gusto mo. Well, please rest assured, Young Master, tiyak na gagawin ito ni Warner. Tumango si Warner, pagkatapos ay tumangala sa langit, handa si Xiaowan na pumunta sa Qingming Palace. Mabuti. Sa mga ulap, isang magandang figure ang lumitaw, at ito ay lumapag sa harap ni Warner sa isang kisap mata. Ito ay isang magandang dalaga na mukhang nasa maagang 20s. Hindi ko alam ang totoong edad niya, marahil siya ay isang matandang babae na nabuhay ng mahigit 10,000 taon.
Kapag ang isang mandirigma ay pumasok sa zone, ang pagtanda ay bumagal, at ang hitsura kapag pumapasok sa zone ay naayos at maaaring manatiling hindi nagbabago sa loob ng maraming taon. Kung magiging santo ka, mas mapapabagal ang pagtanda, at mas magtatagal ang hitsura. Kung ikaw ay magiging isang tunay na hari, ito ay magiging mas hindi ka panipaniwala, ang iyong buhay ay magiging mas mahaba, at ang iyong hitsura ay tatagal ng 10,000 taon. Ang emperador ay mas nakakatakot, tulad ng Linghuang na nabuhay ng libu-libong taon at isa pa ring magandang dalaga. Ang batang dilag na ito ay nakasuot ng puting damit na kingming, ang kanyang aura ay pinipigilan, at siya ay isang mataas na ranggo ng santo. Sa madaling salita, ang babaeng ito mula sa palasyo ng kingming ay na-enshrine na, o pinabanal, noong siya ay mga 20 taong gulang. Upang maging napakabata, upang maging isang santo, makikita kung gaano kakilakilabot ang mga kwalifikasyon ng mandirigma ng Zhongzhou, at kung gaano kalakas ang mga mapagkukunan ng Zhongzhou. Sa ganoong edad, kung ilalagay sa Eastern Desolate Territory, hindi banggitin ang pagiging santo, ang pagiging Jinzen lang ay ang pagkakaroon din ng isang first class na martial arts na pagmamataas. Pag-aayos ng katawan sa kahoy, Spirit Tree Martial. Vain. Ang kagandahan ng palasyo ng Kingming ay tumingin kay Warner, bahagyang ngumisi, at sinabing, ang pangalan ko ay Songman, maaari mo akong tawaging Senior Sister Songman. Nakilala ni Xiaowan si Senior Sister Songman. Ayon sa etiquette ng Shenmue Palace, binigyan ni Warner ng basbas ang kabilang partido. Narito ako sa negosyo, at dumaan ako upang manood ng paligsahan sa pagpili sa Eastern Wasteland, at wala akong balak na tumanggap ng sinuman. Nakangiting tumingin si Songman kay Warner, at sinabing, pero bihira ang talent mo, kung hindi kita babawiin, sayang ang magiging super doctor. Salamat, Senior Sister Songman. Nagpasalamat si Warner sa kanya. Pero hindi ko pa tapos ang negosyo ko, kaya hindi na kita maaalis ngayon. Pagkatapos kong tapusin ang negosyo ko, babalik ako sa Central Continent at hindi na ako babalik sa Eastern Wilderness. Saglit na nag-isip si Songman, kumuha ng Xuanyu bamboo knot, at iniabot ito ang aking token, maaari kang pumasok sa Kingming Palace gamit ang token na ito, anong oras, makalipas ang 3 buwan, ang aking negosyo ay magiging pareho. Pagkatapos, sa loob ng 3 buwan, sa loob ng kalahating taon, kailangan mong pumunta sa Kingming Palace para hanapin ako, at ipapakilala kita sa Grand Palace Master. Tumango si Warner, pagkatapos ay kinuha ang Xuanyu bamboo knot at itinago ito. Ikaw ang taong namamahala sa Shenmue Palace, tama ba? Lumingon si Songman kay Lan Xiang na mabilis na sumaludo at sumagot ng oo. Nagmamadali akong dumating, at hindi ako nagdala ng anumang mapagkukunan, ngunit ang mga regulasyon sa kita ay dapat na naroon. Naglabas si Songman ng isang space ring at ibinigay ito kay Lan Xiang, may mga bagay sa loob nito na halos hindi madadaanan, kaya't ituring natin ito bilang isang gantimpala mula sa isang tao. Panipi, salamat, aking Panginoon. Masayang kinuha ni Lan Xiang ang space ring at mabilis na nagpasalamat sa kanya. Si Songman ay nagmula sa Kingming Palace at isang mataas na ranggo na santo, ang kanyang ranggo ay mas mataas kaysa sa kanya, kaya ang bigat ng kanyang mga salita ay natural na napakabigat. Sinasabi ng mga tao na ang isang bagay na halos hindi malalampasan ay tiyak na hindi pinilit, tiyak na isang magandang bagay. Okay, ngayon ay mangyo na. Nang makitang si Xiaowan ay natagpuan na, ang master ng beast controlling sect ay hindi na makapaghintay na sabihin kay Lu Chen, ang aking beast controlling sect ay isang sangay ng Spiritual Beast Palace 100,000 taon na ang nakalilipas. Bagamat matagal na itong hindi nakakaugnay sa Spiritual Beast Palace, ang Spiritual Beast Palace ay isang lugar na hinahangad ng aking mga disipulo ng Beast Control Sect. Ang Spiritual Beast Palace ay kapareho ng Kingming Palace. Ito ay isang espesyal na puwersa sa Central Continent at hindi tumatanggap ng mga tao mula sa 4 na pangunahing rehiyon. Hindi ko inaasahan na ang mga tao mula sa Spirit Beast Palace ay darating sa ating selection competition, at nagustuhan din nila si Meng Yu. Napakaswerte nila. Kabanata 12:18. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Master, sinabi mo na hindi mo ako pipilitin na pumunta sa mga puwersa sa Central Continent, bumalik ka ba sa iyong salita? Sa oras na ito, si Meng Yu ay sumimangot, ang kanyang mukha ay hindi masyadong masaya.
Siya at si Xiaowan ay matagal nang nagkasundo na kapag nalampasan na nila ang ikalimang sakuna, hindi na sila mananatili sa orihinal na sekta at susundan si Lu Chen ng magkasama. Manatili man sila sa Eastern Wasteland o pumunta sa Zhongzhou, palagi silang nasa tabi ni Lu Chen. At napilitang sirain ni Xiaowan ang pangako at pumunta sa palasyo ng Qingming para sa kapakanan ng libong doktor ng panatikong hukbo at sa lakas ng hukbo ni Lu Chen. Ngunit, hindi niya ito ginawa para sa sinuman, gusto lang niyang sundan si Lu Chen, bakit pinili niyang pumunta sa Spirit Beast Palace. Kung gusto niyang maging malakas, maraming paraan si Lu Chen, at maaari rin niya itong linangin, nang hindi pumunta sa Spirit Beast Palace. Hindi ako nagsisi bilang isang guro, ang alam ko lang na kapag hindi ka pupunta sa Spirit Beast Palace, ibabaon mo ang iyong walang katulad na talento. Mabilis na sinabi ng master ng Beast Control Sect, not to mention anything else, just in terms of cultivating war beasts, ang kakayahan ng Spirit Beast Palace ay maraming beses na mas malakas kaysa sa Beast Control Sect natin. Mabuti kung kontrolin mo ang mga ordinaryong hayop ngunit kinokontrol mo ang mga unicorn, at ang Spirit Beast Palace ay may mas maraming paraan upang magtanim ng mga unicorn. Lalo na ang iyong natal beast na si Jade Qilin, na dahan-daang lumalaki. Tanging ang Spiritual Beast Palace lang ang may kakaibang resources para mapabilis ang paglaki ng halimaw. Kung hindi, maaari mo itong palakihin ng mag-isa, at hindi mo alam kung paano palakihin si Jade Qilin hanggang sa pagtanda, ang taon ng unggoy. Ito ay may kaugnayan sa paglaki ni Xiaoyu, na palaging sakit ng ulo para kay Lu Chen at Meng Yu. Ang mga kilin ng iba pang mga demigod ay lumaki ng napakabilis, at maging ang huling Lei Qilin ay nagawang lumaban para kay Meng Yu. Ngunit hindi ito magagawa ng banal na hayop na si Jade Qilin. Kahit na ito ay pinakain ng mga dahon ng sinaunang espiritual na puno, ito ay lumalaki pa rin ng masyadong mabagal, at ang konbensyonal na lakas ng pakikipaglaban nito ay hindi maganda, kahit na mas mababa sa iba pang 5 kilans. At ang natal supernatural na kapangyarihan ni Xiaoyu ay hindi nagising ng marami, 2 lamang. Ang ungol ng unicorn ay mabisa lamang laban sa mga mababanges na hayop, at hindi ito kapakipakinabang para sa ibang mga lahi maliban sa takutin sila. Ang unicorn arm ay napakahusay, ngunit pagkatapos gamitin ito ng isang beses, ito ay tumatagal ng mahabang oras para sa braso upang mabawi, at hindi ito makakasabay sa ritmo. Ngayon, nang marinig na ang Spirit Beast Palace ay makakapagpalaki kay Xiaoyu ng mabilis, nagliwanag ang mga mata ni Lu Chen at Meng Yu. Si Xiaoyu ang sentro ng kanilang espiritual na koneksyon, na iligtas sila ng hindi mabilang na beses, at itinuturing din nilang pinakamahalagang kayamanan. Kaya, sa mundo ng martial arts, kahit na tao o hayop, kailangan nilang lumaki ng mabilis at least may kakayahang protektahan ang sarili, kung hindi man ay nasa lahat ng dako ang panganib. Lu Chen? Natatakot akong iwan ka, dadalhin ko si Xiaoyu sa Spirit Beast Palace. Sa sandaling ito, walang magawa si Meng Yu kay Lu Chen, at sa wakas ay nakompromiso para kay Xiaoyu. Alam din ni Meng Yu na si Xiaoyu ay lumaki sa tabi ni Lu Chen mula noong siya ay bata pa. Mas gusto ni Lu Chen si Xiaoyu kaysa sa kanya, at umaasa na lalaki si Xiaoyu. Sa makatuwid, nagkusa siyang magsalita, at hindi hinayaan si Lu Chen na malagay sa dilema. Sect Master, mangyaring sabihin sa amin ang tungkol sa sitwasyon ng Spirit Beast Sect. Natahimik sandali si Lu Chen, pagkatapos ay bumaling sa Master ng Beast Control Sect at nagtanong. Ang malalaking kapangyarihan sa Central Continent ay may napakahigpit na mga patakaran, at ang Spirit Beast Palace ay pareho. Hindi mo maaaring iwan ang Sphere of Influence kung gusto mo. Siyempre, ang malalakas ay may kalayaan at kapangyarihan. Ang pinuno ng Beast Control Sect ay sumagot sa ganitong paraan. Kung gayon kailangan kong maging malakas. Itinaas ni Meng Yu ang kanyang ulo, tumingin sa mga ulap sa itaas, at sinabing, handa si Meng Yu na pumunta sa Spirit Beast Palace. Hahaha, sa taas ng langit, may humagalpak na tawa, at pagkatapos ay isang figure ang bumagsak at dumating sa harap ni Meng Yu sa isang kisap mata. Isa itong matipunong binata na may nakakatakot na aura. Tulad ng Songman, isa rin siyang mataas na antas na santo. Gayunpaman, tila kasama niya si Songman, at tumayo sa tabi ni Songman nang siya ay bumaba, at tumingin kay Meng Yu na may ngiti sa kanyang mukha, at hindi maiwasang tumango ng kanyang ulo ng masaya. Ang pangalan ko ay Ling Kang, ngunit maaari mo akong tawaging Senior Brother Ling.
Nakilala ni Mengyo si Senior Brother Ling. Kalokohan, hindi ko nasasabihin, lumabas ako para magtrabaho kasama si Songman at hindi nakita maibabalik sa Spirit Beast Palace ngayon. Itinuro ni Ling Kang si Warner, at sinabi kay Mengyo, kapareho mo ang babaeng ito, pagkatapos ng 3 buwan, sa loob ng kalahating taon, kailangan mong pumunta sa Zhongzhou Spirit Beast Palace para hanapin ako. Pagkatapos ng pagsasalita, binigyan ni Ling Kang si Mengyo ng isang shuanyo na singsing, na siyang tanda niya, at maaari itong direktang isuot sa Spirit Beast Palace. Tungkol sa mga regulasyon sa kita, naiintindihan ko. Naglabas din si Ling Kang ng space ring at ibinigay ito sa master ng Beast Controlling Sect, ang laman ng ring ay sapat na para ibalik sa Beast Controlling Sect. Salamat, Panginoon! Ang pinuno ng Beast Control Sect ay tuwang-tuwa, hindi na kailangang tingnan ang laman ng singsing, ito ay dapat na isang magandang bagay. Sa aking Spirit Beast Palace, hindi pa ako nagkaroon ng Beast Master na kumokontrol sa isang unicorn, at mayroon ding natal beast. Hindi kawalan para sa akin na pumunta sa Eastern Wasteland sa paglalakbay na ito, at nakapulot ako ng isang malaking kayamanan, para sa tarangkahan ng palasyo. Hindi nakayanan ni Ling Kang ang pananabik sa kanyang puso, hindi niya napigil ang matawa, siguradong napakasaya ng Grand Palace Master na makita si Mengyo. Congratulations sa Qingming Palace! Binabati kita sa Spirit Beast Palace. Sa itaas ng langit, sa gitna ng mga ulap, sunod-sunod na lumabas ang mga tunog ng pagbati ng mga banal na iyon. Maging ang Venerables of Central Continent sa paligid ay umalangaw-ngaw at napakagalang. Makikita dito na ang katayuan ng 2 pintuan ng palasyo na ito sa Central Continent ay halatang mas mataas kaysa sa mansion ni Prince Kang. Junior Sister Songman, gabi na, dapat na tayong umalis. Okay, Senior Brother Ling Kang. Nagkatinginan sina Ling Kang at Songman, pagkatapos ay kumislap ang kanilang mga figure at agad na nawala. Pagkatapos, ang maliliit na kapangyarihang iyon ay nag-recruit ng ilan pang individual, at natapos ang Central Continent Selection Tournament. Naramdaman ni Wei Ping na mababa ang kanyang kakayahan at wala siyang pagkakataong makapasok sa Kang Palace, kaya sa wakas ay pinili niyang umalis ng may kaunting puwersa. Natalo si Qin Sheng kay Fei Long sa normal na kompetisyon, at ang kanyang mga braso ay binugbog ni Fei Long. Siya ay natalo ng husto at hindi maganda ang pagganap na kahit na ang maliliit na puwersa ay ayaw na tanggapin siya. Si He Shen, na nagpagulong-gulong sa ring upang maiwasan ang labanan ng mag-isa, ay masyadong duwag para makuha ang pabor ng mansion ni Prince Kang. Bagamat mataas ang kaharian ni He Shen, ngunit ang kanyang pagganap ay masyadong mahina, kasama ng edad na 50, ang ilang maliliit na puwersa na itinuturing siyang sa wakas ay sumuko. Kung mapalampas ni He Shen ang kompetisyon sa pagpili na ito, ganap na mawawalan siya ng pagkakataong makapasok sa Central Continent para sa karagdagang pag-aaral. Si Ning Feng ang naging pinakamalakas na league-picking king sa audience, at kinuha si Kang Wangfu na hindi mapuntahan ni Lu Chen. Sa Zuanchen Daozang, walang gaanong mga disipulo. Ng 5 kapigatian na pinapabore ng maliliit na puwersa sa Central Continent, 7 lamang. Si Tao Jin ay natural na nakatanggap din ng 7 resource feedbacks. Lu Chen? Paano kung matalo mo ako? Sa huli, hindi ako ang pumupunta sa mansion ng makapangyarihang Kang Wang, kundi pupunta ka sa basurang Tianhuang Academy na iyon. Sinadya ni Ning Feng na tumakbo palapit kay Lu Chen, ipinamalas ang kanyang kapangyarihan. Sa pagsasanay ng Kang Palace, ako ay magiging isang santo at maaabot ang tugatog ng martial arts. At dapat kang mag-aral ng mabuti sa akademyang iyon. Kung hindi mo kaya pumunta ka sa martial arts, o balang araw, magiging sikat kang bookmaker. Nabalitaan ko na ang palasyo ng Kang ay kasing lakas ng kagubatan at kasing mataas ng buhok. Kung pupunta ka roon, maaari kang maging isang lalaking ikakasal o isang handyman. Maaaring hindi ka magkakaroon ng magandang kinabukasan. Ngumiti si Lu Chen at nahihiyang sinabi. Imposible, maganda ang talento ko, mataas ang level ko, at bata pa ako, dapat tumutok ang Kang Palace sa paglinang sa akin. Mabilis na sinabi ni Ning Feng. Kabanata 12:19. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Sa Central Continent, ang kagalang-galang na naglalakad sa buong kalye, at may mga santo kasing dami ng mga aso. Ikaw, Ning Feng, ang sibuyas. Bakit nakatuon ang Kang Palace sa paglilinang sa iyo? Nagpatuloy si Lu Chen sa pagbulyaw, sinundo ka lang pala ng Kang Palace dahil tumanggi ako, sa tingin mo ba talagang interesado sila sa iyo? Masyado.
mo talagang pinahahalagahan ang iyong sarili? Panipi, hindi mahalaga, kahit na hindi ka tumutok sa paglilinang, kahit na ordinaryong miyembro lang ako sa palasyo ng Kang, maaari kitang bitayin sa hinaharap. Nagalit si Ningfeng, hindi dapat magpatalo, kaya tumugon siya ng ganito, nasa mahirap at maasim na Tianhuang Academy na iyon, palagi kang maninirahan sa ibaba, at hindi mo na mararating ang rurok ng martial arts. Hindi mo ba nakita na si Master Zuo ay tumutugon sa aking mga kahilingan? Ako ay nakatakdang maging boss ng Tianhuang Academy, at ikaw, isang lalaking ikakasal, ay nakatakdang maging mas promising. Ngumiti si Lu Chen at sinabing, maglakas loob ka ba, para magdemand sa Kang Palace? You don't even dare mention one. Ikaw ay nakatadhana na itapon sa tabi ng Kang Palace at maging pinakamababang groom sa Kang Palace. Panipi-panipi, ikaw ang nobyo, ang iyong buong pamilya ay mga grooms, ang buong pamilya mo ay mga lalaking ikakasal. Hindi kayang talunin ni Ningfeng si Lu Chen, at sa sobrang galit ay hindi na niya kayang labanan si Lu Chen, kaya mabilis siyang lumayo habang nagmumura. Nadulas si Ningfeng, ngunit dumating si He Shen. Ang mukha ng taong ito ay madilim, ang kanyang mga mata ay puno ng puot, na parang gusto niyang paghiwalayin si Lu Chen sa mismong lugar. Naghahanap ka ba ng pasaway, o naghahanap ng kamatayan? Nakangiting sabi ni Lu Chen. Ang mga berdeng burol ay nananatiling hindi nagbabago, ang berdeng tubig ay dumadaloy magpakailanman, at 10 taon ay hindi pa huli para sa isang Ginoo na maghayganti. Sabi niya Shen, sige, gusto kong maghayganti, halika na, huli na ang 10 taon. Nakangiting sabi ni Lu Chen, kung hindi, pagkatapos ng 1 buwan, hindi ko malalaman kung nasa Eastern Wilderness pa ako, at hindi mo rin mahahanap ang mga buhok ko sa paa. Talagang mamamatay ka sa mga kamay ko. Nang marinig ito, lalong umitim ang kutis ni He Shen, kaya't wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magpumilit, at nagmamadaling umalis. Noong una, gusto niyang takutin si Lu Chen at ilabas ang kanyang emosyon, ngunit hindi niya inaasahan na matatalo siya ni Lu Chen, at siya ay binugbog hanggang mamatay. Matagal na itong ganito, kaya hindi siya pumupunta rito, at lalong sumama ang kanyang kalooban. Si Lu Chen ay talagang may sakit, sabihin sa kanya na maghayganti ngayon. Iulat ang iyong kapalaran. Siya ay binugbog sa kalye ni Lu Chen ngayon, at halos mamatay sa arena. Kung hindi siya babalik at magsasanay sa loob ng 1 taon o higit pa, hindi niya magagawang ipaghiganti ang kanyang paghihiganti. Gayunpaman, alam din niya na kapag natapos na niya ang kanyang cultivation, si Lu Chen ay pupunta na sana sa Central Continent matagal na ang nakalipas, at i-report niya ang Woolen Wool. Lihim siyang nanumpa na bago pumunta si Lu Chen sa Central Continent, kailangan niyang makahanap ng pagkakataon na maging Lu Chen, kung hindi, mamamatay siya ng may pukot. Sa daan pabalik sa Zangmen, patuloy na umuungol si Tao Jin, at hindi makayanan na makita si Lu Chen na papunta sa Tianhuang Academy. Hindi siya bumantong hininga para sa feedback ng mapagkukunan, ngunit para sa kawalan ng hustisya ni Lu Chen. Ang napakagandang martial arts seedling ay napunta sa maliit na kapangyarihan ng Tianhuang Academy, talagang nagbaon ito ng talento. Totoo rin ito para kay Lu Chen, na may napakalakas na impluensya gaya ng Kang Palace, at hindi niya ito lubos na naiintindihan. Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ni Lu Chen. Hindi ka pupunta ngayon sa Tianhuang Academy dahil ba wala sa lugar ang resources ni Zuo Zhu? Tanong ni Tao Jin kay Lu Chen. Oo. Gusto kong gawing pills ang lahat ng Beast Pill, at pinuhin ang isang batch ng Venerable Pills at Saint Pills para kay Zuan Chen Daozang. Direktang tumugon si Lu Chen, ngunit sa katunayan, isa lamang ito sa mga dahilan. Ang mahalagang dahilan ay bago pumunta si Lu Chen sa Tianhuang Academy, kailangan niyang pumunta sa Xingluo Secret Realm para hikayatin si Lin Guan na sabay na pumunta sa Central Continent. Bukod dito, pagkarating sa Central Continent, kung may oras, hahanapin niya ang kinaroroonan ni Chunwo, at hindi mahalaga kung pupunta siya sa Tianhuang Academy mamaya. Bumalik sa Zuanchen Daos Sect, kababalik lang ni Lu Chen sa mga bundok kung saan naroon ang mga disipulo ng Heavenly Tribulation Realm, nang biglang lumitaw ang dominanteng totoong tao at direktang kinaladkad siya at si Warner kay Zufeng. Sa Zufeng, nagkaroon ng nakakalungkot na kapaligiran, na parang may masamang nangyayari. Master, anong nangyari? Nang dumating si Lu Chen sa tuktok ng Zufeng, tinanong niya ang seryosong nangingibabaw na totoong tao. Malalaman mo kapag pumasok ka.
Itinuro ng dawis-dawis ang isang bahay sa tuktok at sinabi ito. Nang may pag-aalinlangan, binuksan ni Lu Chen ang pinto ng bahay, at nakita ang 10 katulong sa loob na napapalibutan ng kama. Guro! Nang makita ng 10 katulong si Lu Chen na sumulpot, sunod-sunod silang sumugod, lahat ay naluluha, na parang may malungkot tungkol dito. Tumangala si Lu Chen, at nakita ang isang comatose spirit clansman na nakahiga sa kama na isa palang matandang kakilala. Ito ang pinakamagandang lalaki sa Spirit Clan, ang sobrang kapatid na babae na si Ling Yan. Paano siya nasa Zuanchen Daozang? Nagulat si Lu Chen saglit. Guro, si Master Ling Yan ay nasugatan, at umiinom siya ng maraming healing pills ngunit hindi ito gumana. Guro, may nangyari kay Master Ling Yan. Nag-aalalang sabi ng 10 maid. Huwag kang mag-alala, pagalingin mo muna ang sugat ni Ling Yan. Pumasok si Lu Chen, tiningnan si Ling Yan, at nalaman na si Ling Yan ay may malubhang pinsala sa loob. Kung hindi pa siya nakabitin ng ilang sandali ay matagal nang nawala ang kanyang pisikal na katawan. Nang walang sabi-sabi, si Warner, na sumusunod sa likod, ay agad na inihagis ang sagradong pamamaraan ng puno, na nagpadala ng maraming sigla kay Ling Yan. Inabot ng isang buong insenso ang oras bago bumuti ang pinsala ni Ling Yan, ang kanyang hininga ay hindi na masyadong mahina, at ang kanyang buhay ay wala na sa panganib, ngunit hindi pa siya nagigising. Warner, bakit ang tagal niyang ginising? Labis na nagulat si Lu Chen. Ayon sa nakaraan, kapag ginawa ang banal na sining ni Warner, gaano man kalubha ang pinsala, mabilis itong gagaling, at magigising ang mga taong malalim na nakomatose. Ngunit sa pagkakataong ito, masyadong natagalan si Warner, na napaka-abnormal. Kung ito ay nasa larangan ng digmaan, ang bilis ng pagpapagaling na ito ay malayo sa sapat. Ang kanyang kaharian ay masyadong mataas, lampas sa pinakamainam na hanay ng sagradong kahoy na sagradong sining, at magtatagal ng ilang oras upang gumaling. Walang magawang sabi ni Warner. Oo, nakalimutan ko, siya ang kanang kamay ng Haring Espiritu, at halos kapantay niya ang Hari ng Espiritu. Sinampal ni Lu Chen ang kanyang ulo, at pagkatapos ay naalala na ang Sacred Wood Sacred Art ay lalong lumalala para sa Venerable at sa itaas. Si Ling Yan ay isang santo, halos maihahambing kay Linhua. Dahil hindi mataas ang ranggo ng sagradong kahoy na sagradong sining, natural na hindi maaaring pagalingin ni Warner ang isang santo sa maikling panahon. Ibig sabihin, si Warner ay napakatalino, at ang banal na kahoy na sagradong sining na ipinapakita niya ay makapangyarihan, at maaari rin itong magkaroon ng kaunting epekto sa mga santo. Kung ang mga manggagamot ng Legion ay napakalayo kay Warner sa talento, maaaring hindi nila mapagaling si Ling Yan. Palihim na bumantong hininga si Lu Chen, ito ang dahilan kung bakit kinailangan ni Warner na pumunta sa Qingming Palace. Sa hinaharap kapag siya o ang Fnatic Legion ay pumasok sa kagalang-galang na santo, si Warner at ang 1,000 healers ay talagang hindi makakasabay sa ritmo. Pagkaraan ng ilang sandali, masayang nagising si Ling Yan, at sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang matandang kakilala. Lu Chen. Ling Wang, ubo-ubo-ubo. Nagpumigla si Ling Yan na magsalita, ngunit marahas na umubo dahil hindi pa naghihilom ang kanyang panloob na sugat. Huwag kang mag-alala, dahan-dahan lang magsalita, anong meron kay King Ling? Mabilis na pinindot ni Lu Chen si Ling Yan para pigilan siyang maging masyadong excited. Ang espiritong hari ay nasa problema. Nabawi ni Ling Yan ang kanyang kalmado bago nagsalita. Sabihin mo sa akin dali, anong nangyari kay Linhua? Sa pagkakataong ito, Kabanata 1220, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Dahil umalis si Lu Chen sa Xingluo Secret Realm, binuksan ni Linhua ang pasukan sa Spirit Valley at inilabas ang mataas na aura ng Spirit Valley sa Xingluo Secret Realm. Matapos tumaas ang aura ng Xingluo Secret Realm, pinangunahan ni Linhua ang Spirit Clan palabas ng Spirit Valley, at bumalik sa Xingluo Secret Realm, ang ancestral land ng Spirit Clan, at ibinalik ang Xingluo Secret Realm sa Xingluo Continent. Mula noon, ang Spirit Race ay pangunahing nakatira sa Starluo Continent, at ang Spirit Valley ang naging lugar ng cultivation para sa Spirit Race. Nang maayos na ang lahat sa Spirit Race, ngunit hindi nagtagal, isang rebelyon ang biglang sumiklab sa Spirit Race. Si Ling Grao, ang anak ng ikasyam na prinsipe, ang babae na ang katawan ay hinaipan ni Lu Chen sa labanan sa altar, ay hindi inaasahang bumalik na may muling hugis ng katawan.
Tumambang si Ling Rao sa Ling Valley, at nang pumasok si Ling Hua sa lambak para magsanay, bigla siyang naglunsad ng pag-atake. Sa labanang iyon, ang lahat ng mga bantay sa paligid ng Ling Hua ay napatay, si Ling Hua ay nasugatan at nahuli, at si Ling Go ay nahulog. Hinawakan ni Ling Rao si Ling Hua at pinagbantaan ng Ling Zhou. Hiniling ni Ling Rao na baguhin ang bandila at alisin ang posisyon ni Ling Hua, at gawin siyang Ling Rao bilang Ling Wang. Ang mga labi ng ikasyam na prinsipe ay sunod-sunod na tumugon, na lubhang nagpapataas ng kapangyarihan ni Ling Rao. Nang makitang nahulog si Ling Hua sa mga kamay ni Ling Rao, alam ng maraming puwersa ng angkan ng espirito na tapos na ang sitwasyon, kaya't wala silang pagpipilian kundi ang pumanig kay Ling Rao. Tanging si Ling Yan lamang ang tumanggi, at pinangunahan ang mga imperial na gwardya upang iligtas si Ling Hua, at nakipaglaban sa mga tropa ni Ling Rao. Ngunit hindi si Ling Yan ang kalaban ni Ling Rao, at siya ay nag-iisa at mahina, at ang mga imperial na gwardya ay natalo. Si Ling Yan ay malubhang nasugatan ni Ling Rao, at sa ilalim ng desperadong proteksyon ng isang grupo ng mga pinagkakatiwalaan, hindi siya pinugutan ng ulo ni Ling Rao, at nakatakas mula sa Xingluo Continent. Halos walang kamag-anak si Ling Yan sa Yuanwo Continent, isang tao lang ang kilala niya, at iyon ay si Lu Chen. Sa makatuwid, maaari lamang siyang pumunta kay Lu Chen para sa tulong. Ngunit nang sumugod siya sa pasukan ng Xingluo Continent, siya ay malubhang nasugatan. Kasabay ng mababang aura na hindi angkop para sa Eastern Desolate Territory, mabilis na bumagsak ang kanyang kaharian, lumala ang kanyang mga sugat, at halos mawalan siya ng kapangyarihang kumilos. Sa kabutihang palad, ang pasukan sa Starluo Continent ay binantayan ng isang tao na nagngangalang Tang Zonzhen. Humingi siya ng tulong kay Venerable Tang, at nangyari na kilala ni Venerable Tang si Lu Chen, kaya dinala niya siya kay Zuan Chen Daozang. Nagbigay ng kontribusyon si Tang Venerable, at magpapasalamat ako sa kanya mamaya. Tumango si Lu Chen, at pagkatapos ay muling nagtanong, binago ni Ling Rao ang kanyang katawan, kahit na nabawi niya ang lahat ng kanyang cultivation, hindi siya kalaban ni Ling Hua. Paano niya natalo si Ling Hua? Hindi. Sa pagkakataong ito ay bumalik si Ling Rao pagkatapos na baguhin ang kanyang pisikal na katawan, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay hindi nabawasan kundi tumaas, at hindi na siya mababa sa reyna. Sinabi ni Ling Yan, bukod dito, may katulong si Ling Rao, isang binata mula sa lahing espirito ang bumalik kasama niya. Ang lalaking iyon mula sa lahi ng mga espirito ay napakalakas. Pinatay niya mag-isa ang lahat ng mga bantay sa paligid ng reyna, at nakipagtulungan pa kay Ling Rao para ibaba ang reyna. Sino ang binatang Eldar na iyon? Tanong ni Lu Chen. Ang hitsura ng lalaking spirit race na iyon ay halos kapareho ng Ninth Prince. Pagkatapos ng tuloy-tuloy na paghahatid ng sigla ni Warner, gumaling na ang mga sugat ni Ling Yan, at mayroon siyang maraming enerhiya, at mayroon pa siyang sapat na lakas para magsalita. Pwede ba? Lumiwanag ang mga mata ni Lu Chen. Huwag mong hulaan, ang espiritual na tao ay hindi ang orihinal na katawan, ngunit ang pisikal na katawan na inihanda na ng ikasyam na prinsipe. Ito ang ruta ng pagtakas na inihanda ng ikasyam na prinsipe para sa kanyang sarili. Sabi ni Ling Yan ng may katiyakan. Sa labanan sa altar, ang kaluluwa ng ikasyam na prinsipe ay hinagupit ni Ling Hua, at ito ay nabura. Imposibleng mabago ang hugis ng katawan at muling pagsilang. Sumimangot si Lu Chen, at sinabing, kung ang lalaking iyon mula sa spirit race ay ang katawan ng Ninth Prince, kung gayon sino siya. Mukhang pinanganak siya nang wala sa oras, at hindi ko alam kung sino siya. Umiling si Ling Yan, at sinabing, gayon paman, napakalakas niya sa labanan. Nakipaglaban ako sa kanya at nalaman kong wala siya sa ilalim ni Ling Luo. So, nakita mo na ba ang vision niya? Nag-isip sandali si Lu Chen bago nagtanong. Siyempre nakita ko, Red Silk. Sinabi ni Ling Yan na may pagkadisdain, isang maringal na lalaki, ang pangitain pala ay Ling Luo, bagay para sa mga babae, talagang hindi ako nahihiya. Sa sandaling bumagsak ang mga salitang ito, namula si Warner at ang 10 katulong. Ang bagay na iyon para sa mga babae. Naglakas loob si Ling Yan na magsalita, at kumbinsido si Lu Chen. Gayunpaman, malamang nahulaan ni Lu Chen kung sino iyon, ito ay isang alupihan, patay ngunit hindi matigas. Anong estado ngayon ang lalaking spirit race at si Ling Rao? Walang pakialam si Lu Chen kung malasot-la ba ito o hindi, ito lang ang inaalala niya. Ang kaharian ay hindi mataas, at ito ay katulad ko, isang mababang antas na santo.
Biro lang, si Lingua ay isang middle level na santo, at hindi problema ang magbitay ng 10 mababang antas na santo. Gayunpaman, ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ni Lingua ay napakalakas din, at ang kanyang rango ay napakataas din. Hindi ko rin alam, anyway, kahit sino sa dalawang bastos na yan ay makakatali sa Reyna. Sabi ni Lingyan na may mapait na mukha, kaya, kung lalaban sila ng magkasama, matatalo lang ang Reyna. Nakita ko, naging seryoso ang ekspresyon ni Luchen, at halos may nahulaan siya. Sa madaling salita, ang mga kasanayan sa pakikipaglaban na pinagkadalubhasaan ni Lingua at ng taong iyon ay hindi bababa sa mababang antas ng mga kasanayan sa pakikipaglaban sa ranggo ng langit. Kung wala ang antas ng kasanayang ito sa pakikipaglaban, paano magiging kapantay ang isang mababang antas na santo sa isang santo sa kalagitnaan? Bukod dito, ang Noah ay mayroon ding mid-level heaven rank combat skill na itinuro sa Noah ni Luchen, at ito ay isang whip combat skill na tinatawag na Binghe. Nakakalungkot lang na ang Glacier ay isang nawawalang kasanayan sa pakikipaglaban. Kung wala ang ikalawang kalahati, ang lakas ng pakikipaglaban nito ay lubhang nababawasan, at hindi nito magagamit ang kapangyarihan ng buong kasanayan sa pakikipaglaban. Kung ang dalawang tao ni Lingraw ay nagtataglay ng mga kasanayan sa pakikipaglaban sa antas ng langit at sila ay kumpleto, ganap na posible na gumuhit kasama si Noah. Luchen, mangyaring mag-isip ng paraan upang mailigtas ang Reyna alang-alang sa kabutihan ng Reyna sa iyo. Pakiusap ni Lingyan. Master, mangyaring iligtas ang Reyna. Lahat ng 10 maid ay lumuhad at yumuko sa tabi ni Luchen. May problema si Lingua, hindi ako uupo, bumangon ka. Itinaas ni Luchen ang kanyang kamay at sinenyasan ang 10 kasambahay na tumayo, ngunit ang 10 kasambahay ay hindi kayang lumuhod, at ibinaba ang kanilang mga ulo at umiyak. Sa aking kasalukuyang kapangyarihang panlaban, hindi ko man lang matalo ang kagalang-galang na gininto ang katawan. Ang usapin ng pagliligtas kay Lingua ay nangangailangan ng pangmatagalang plano. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Luchen, dapat na mailigtas si Lingua, ngunit hindi niya ito mailigtas ngayon, naisip niya si Master. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay naging isang santo, at nagtataglay din siya ng mid-level battle skill ng Skyrank, si Fentian, at ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay hindi kapani-paniwala. Ngunit ang problema ay nawawalan din ng mga bersyon ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ng tunay na totoong tao, at hindi nila magagamit ang kapangyarihan ng buong kasanayan sa pakikipaglaban. Bukod dito, maging si Lingua ay natali kay Lingraw, at ang nangingibabaw na tunay na tao ay hindi kapantay ni Lingraw. Pagkatapos, kahit hilingin mo kay Master na tumulong, natatakot ako na hindi ito makakatulong. Sa Eastern Wasteland, bukod sa guro, mayroong ilang mga santo. Si Lan Xiang ay isa ring santo, ngunit si Lan Xiang ay isa ring mababang antas na santo, at ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay mas mataas lamang kaysa sa kanyang Panginoon. Hindi masyadong kapaki-pakinabang na hilingin kay Lan Xiang na lumabas sa bundok. Si Patriarch Kangyo ay isa ring mababang antas na santo, at kahit na may pagkagalit sa kanya. Kaya't huwag mo na itong isipin. Ang ninuno ng mga martir ay isang middle level na santo, ngunit natalo niya ang apprentice ng ninuno ng mga martir, si Ning Fang. Ang ninuno ng mga martir ay dapat magkaroon ng pananaw sa kanya, at siya ay magiging isang multo kung anyayahan niya ang ninuno ng mga martir. Higit pa rito, ang mga ninuno ng mga martir ay matanda na, at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay mas mababa kaysa kay Lingua. Yayain man sila palabas, bugbugin sila ni Lingluo.